Josue, itago na muna natin si tatay. Itago? Pero bakit? Nasa paligid na naman sila. Teka, mga aswang na naman ba yan? Huwag ka nang marami pang sinasabi. Hanapan mo na lang na mapagtataguan si tatay, dali. Sixto, may aswang! Alam ko, kaya maging handa ka, mapapalaban tayo. Handa? Mapapalaban? Sixto naman wala pa sa plano kong mamatay. Naloko na, Sixto. Dalawa na sila. Ano nang gagawin natin? Huwag mong ipakita sa kanila na natatakot ka. Imbis na matakot ka, mag-isip ka ng maaari mong gawin para labanan sila. Basta dumate ka lang sa akin. Para namang may pagpipilian pa ako kung sakali. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Sixto. Taong 1952. Isla ng Linapakan, Palawan. Nang mga panahong ito, masaya at tahimik na namumuhay sa isa sa maliit na isla ng Palawan ang pamilya nila Sixto. Nasa pagitan ito ng El Nido at ng Coron. Sa taong ito ay iilan pa lamang ang nakatira sa islang yon. Tanging ang laman-dagat lang ang pangunahing kabuhayan ng pamilya nila Sixto. Maliban dito ay nagtatanim din sila ng ilang mga gulay gaya ng mga kamote at saging bilang pantawid gutom kapag may mga panahon na walang malambat na isda. Ang ibang taga roon naman ay may ilang tanim din ng nyog at mais. Maswerte naman sila sa kanilang mga kababayan at kapitbahay sa nasabing isla dahil maaari silang manghingi ng konting mga pananim ng mga ito bilang pantawid gutom kapag kinakailangan. Mahina ang huli natin ngayon, Sixto. Manguha na lang muna tayo ng mga kamoting kahoy. Wala tayong pambiling bigas nito. Dahil sakto lang pangkain natin ang huli ngayon. Sabi ko naman po kasi sa'yo, Itay Hayaan niyo na po akong pumalaot na mag-isa. Kaya ko naman na po para makarami ako palagi. Tapos kayo na muna ng kapatid ko na sumunod sa akin ang mag-asikaso sa mga pananim natin. Kasi napapabayaan na rin natin yun Doon pa naman tayo kumukuha ng karagdagang pangkain natin kapag nagigipit tayo gaya ngayon. Alam mo namang ayaw ng nanay mo ang pumalaot ka mag-isa. Kami na lang ng kapatid mo ang papalaot at ikaw na lang sa bukid. O pwede namang minsan sumama ka sa akin at hindi naman palaging may trabaho roon Sige po, Itay. Pahinga lang po ako ng konti at kukuha na po ako. Sa 10 magkakapatid, si Sixto na ang tumatayong panganay at naging kaagapay ng kanyang tatay Pablo sa paghahanap buhay. Umalis na kasi sa isla ang kanyang 2 nakakatandang mga kapatid para naman magtrabaho sa kabilang isla. Ang 3 naman ay nagsipag-asawa na. Pang-anim siya sa magkakapatid at saktong kaparehas niya ng kaarawan ng kanyang yumaong lolo. Ang ama ng tatay niyang si Pablo na Sixto rin ang pangalan, kaya yun na rin ang pinangalan ng tatay niya sa kanya. Nang makapagpahinga na ng sapat ay kinuha na ni Sixto ang itak ng kanyang tatay na nakasabit sa may pinto at ang sombrero nito para pumuntang bukid at banguha ng kamote. Dala ang isang sako na paglalagyan niya. Itay, aalis na po ako. Dadamihan ko na po kung tingin ko ay marami namang pwedeng kuhanin. Sige, Sixto anak. Manghingi ka na rin ng kahit 2 nyog kina Josue kapag pauwi ka na. Kapag kaya mo pang umakyat ng puno ng nyog. Kaya ko po. Ako pa ba? Malakas kaya to? O siya, sige anak at mag-iingat ka roon. Mayayabong na ang mga damo roon. Baka may ahas na. Suotin mo yung bota ko para di masugatan ng mga paa mo roon. Naglakad na papunta sa taniman itong si Sixto. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid.
Nagpasipol-sipol pa siya nang biglang makarinig siya ng mga kaluskos. Agad na hinugot niya ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang at pagkatapos ay pinakiramdaman niya ang paligid niya. Mayayabong kasi ang damo sa parte na dinadaanan niya at kadalasan ay nagkakaroon ng mga ahas sa banda roon. Kapag matataas na ang mga damo, tahimik na pinakikiramdaman ni Sixto ang paligid niya nang biglang gulatin siya ng kaibigan niyang si Josue. Uy, Sixto, saan ka pupunta? Ano ba naman yan, Josue? Nanggugulat ka naman eh. Tumahimik ka na muna at may kumakaluskos sa paligid eh. Sumunod naman si Josue sa kanya at tinabing nila ang mayayabong na talahib ng dahan-dahan. Bumungad sa kanila ang dalawang makamandag na kobra. Napaatras dahil sa takot itong si Josue. Isang kagat lang kasi ng mga ito ay tiyak na kamatayan na para sa kanilang dalawa. Sixto, umalis na tayo. Kapag nakita tayo ng mga yan, tiyak patay tayo. Ang bibilis pa naman ng mga yan. Ano ka ba? Tumahimik ka nga, ang ingay mo. Paano tayo mapapansin ng mga yan? Eh naglalaban nga sila oh. Nagtatagisa ng lakas at kamandag ang dalawang malalaking ahas at base sa katawan at kulay ng mga balat nito, mga matatandang ulupong na ang mga ito. Imbis na umalis dahil sa takot, parang nakonsensya naman itong si Josue na iwan ang kaibigan niyang si Sixto. Kaya naman bumalik ito para samahan ang kaibigan niya. Oh Josue, akala ko ba alis ka na dahil natatakot ka? Sira ka ba? Sa tingin mo matitiis kitang iwan dito na mag-isa? Pero kapag tayo talaga namatay dahil kinagat ng mga yan, ewan ko na lang sa'yo, Sixto. Tahimik ka lang kasi. Panoorin mo na lang sila. Tahimik na pinanood ng magkaibigan ang dalawang makamandag na ahas na naglalaban. Nakagat ng isa ang leeg na siyang dahilan para matalo ito at bawian ng buhay. Nang matiyak ng isang ahas na patay na, ang kalaban niya ay umalis na ito. Ngunit nang maghiwalay na sila, may nakitang kulay puting bagay itong si Sixto sa tabi ng patay na katawan ng ulupong. Oh Sixto, saan ka na naman pupunta? May titignan lang ako, sandali lang. Hoy, bumalik ka rito. Sira ka talaga, baka buhay pa yan. Hindi naman pinakinggan ni Sixto ang kaibigan si Josue. Nilapitan niya pa rin ang patay na ahas at tiningnan ang puting bagay na parang maliit na itlog na nakita niya. Dinampot niya ito at nang mahawakan ay napagtanto niyang bato ito pero parang kakaiba. Ano yan? Itlog ba yan? Biyakin nga natin sa ulo mo. Aray, biniyak nga oh. Pero bakit hindi nabasag? Parang ang ulo ko yata ang nabiyak eh. Hindi ko rin alam eh. Itatanong ko na lang kay tatay mamaya pag uwi ko kung ano ito. Tara na, pumunta na tayo sa bukid. Siya nga pala, pahingi ng nyug sa inyo ha. Itinago lang ni Sixto ang puting bato na nakita niya at pagkatapos ay pumunta na ng taniman para manguha ng kamoting kahoy kasama ni Josue. Nang makakuha na ng sapat na lutuing kamoting kahoy at bigyan ng ilang pirasong nyug ng kaibigan, ay umuwi na rin si Sixto sa kanila. Sinalubong siya ng kanyang ina para mailuto na ang mga nakuha niya. Samantala, habang nag-aayos ng lambat ang ama, sa may dalampasigan ay nilapitan ito ni Sixto para ipakita ang bagay na nakita niya nang pumunta siya sa taniman nila. Itay, tignan niyo po itong nakita ko kanina. Ano po kaya ito? May nag-aaway kasi na dalawang matandang kobra sa may damuhan. Tapos nang matalo ang isa, nakita ko po ito. Trabong ko ng Asian anak. Isa sa mga makapangyarihang mutya. Mutya? Makapangyarihan? Ibig sabihin magiging malakas po ako? Kahit ano, kaya kong gawin? Hindi anak. Bibigyan ka nito ng kakaibang lakas at kakayahan para labanan ng masasamang elemento.
Nasabi ko naman na siguro sa'yo noon na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. May mga alagad din ng dilim kagaya ng mga aswang. Napaisip naman si Sixto sa mga sinabi ng kanyang ama. Ibig sabihin lang nito ay pinili siya na magtaglay nito at may dahilan kung bakit siya pinagkalooban ng Diyos ng ganoong klase ng mutya. Buong gabing pinagmasdan ni Sixto ang mutya na nakuha niya at iniisip kung ano ang may tutulong nito sa kanya. Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay nagising na ang kanyang ama para naman pumalaot. Napabangon din itong si Sixto. Sinabihan niya ang tatay niya na sasama siya sa pangingisda, ngunit hindi ito pumayag. Pumunta na lang din di umano siya sa taniman nila pagsikat ng araw para maglinis doon. Tumango naman si Sixto at sinunod ang sinabi ng ama. Hanggang sa may napansin sila sa malayong baybayin na may dumaong na bangka at mula roon ay may iilang kalalakihan ang bumaba. Sino kaya ang mga iyan, Itay? Parang ngayon ko lang po sila nakita. Hindi ko rin alam, anak eh. Baka tagabayan o kabilang isla. Siguro po baka mga bakasyonista at pupunta sa mga isla rito sa atin. Inakala nila Sixto na pangkaraniwang mga bisita lang ang mga ito. Kaya hindi sila nabahala o nag-isip na may gagawin ang mga ito sa lugar nila. Kinagabihan, habang naghahapunan silang mag-anak, isang katok sa pinto ang umagaw ng atensyon nilang lahat. Tumayo naman ang ama ni Sixto na si Pablo para tingnan kung sino ang kumakatok. Sino yan? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin naman. Ano po ba ang atin? Ngayon ko lang kayo nakita rito sa isla. Dayo lang po kasi kami rito. Gusto lang po sana namin ng mga kasama ko na makahingi ng kaunting pagkain. Ilan ba kayo ng mga kasama mo, Ginoo? 3 lang kami. Yung hilaw na lang po sana at kami na ang bahala. Pasensya na po kayo sa abala. Nasiraan po kasi kami ng sinasakyang bangka, kaya mapapatigil kami rito ng ilang araw. Kailangan nyo ba ng tulong sa pag-ayos ng bangka ninyo? Maaari ko kayong tulungan. Hindi na po. Kaya na po namin. Isa pa, gusto muna naming mag-ikot at manatili rito. Ginala ng lalaki ang mga mata sa loob ng bahay nila Pablo. Tinawag naman ni Pablo ang anak na si Sixto na kumuha ng isda na hindi pa nila naluluto para ibigay sa lalaking nasa pinto. Pagkatapos iabot ay nagpasalamat na ito at umalis din kaagad. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, nagising bigla itong si Sixto at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nagliliwanag ang kwintas na suot niya. Hinawakan niya ito at napansin niyang may mga pag-angil sa labas ng bahay nila. Sumilip naman si Sixto sa maliit na siwang sa kanilang dingding. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang may malaking baboy at aso na nakapaligid sa labas ng bahay nila. Ngunit nang biglang lumiwanag ang kanyang kwintas, ay nagsialisan ang mga ito. Kinabukasan habang tinutulungan ni Sixto ang kanyang ama sa paghahanda para naman pumalaot, bigla namang dumating itong si Josue. Sixto, kamusta? Gusto mo bang sumama mamaya? Saan naman yan, Josue? Inutusan kasi ako ni tatay na maghatid ng mga aanihing gulay mamaya at ilang pirasong nyug sa kabilang isla. Sinabi ko na isasama kita at bayaran ka na lang para may pambili naman kayong bigas. Hindi niya kasi ako makayang samahan eh. Masama raw ang pakiramdam. Di ko namang kaya na mag-isa lang yun. Sige ba, paalam lang ako kay tatay. Tay, samahan ko po si Josue sa kabilang isla mamaya. Bibigyan naman daw po ako ng tatay ni Josue. Ganoon ba? O sige, paalam ka na lang din sa nanay mo ha. Sige na, mauna na ako para makarami ng huli. Nang makaalis, ang tatay ni Sixto ay nagpaalam na ito sa kanyang ina.
Pagkatapos ay sumama na siya kay Josue at habang naglalakad ang dalawa papunta sa bukirin, nadaanan nila ang isang bahay kung saan ang may-ari ay umiiyak habang hawak ang ilang alaga nitong manok na gutay-gutay na ang katawan. Nilapitan naman nila ito at tinanong kung ano ang nangyari sa mga alaga niya. At ang naging sagot lang ng matanda ay mukhang nilapa raw ng mabangis na hayop dahil nakarinig daw di umano sila kinagabihan ng mga pag-angil sa silong ng bahay nila na di nila binigyang pansin. Pagkatapos nun ay dumiretso na ng bukid ang dalawa. Naging tahimik itong si Sixto. Naalala niya kasi ang kaparehong pangyayari ng nagdaang gabi. Hoy, Sixto! Ba't ang tahimik mo riyan? Ha? Kasi kagabi, may narinig din akong mga pag-angil sa labas ng bahay namin. Parang aso at baboy yung tunog eh. Ano? May kapitbahay ba kayong nag-aalaga ng ganun? Tsaka kung meron man, hindi naman siguro hayaan na gumala na lang ng gabi. Wala nga eh. Kaya nagtataka ako kung saan nanggaling yun. Teka, nakita mo na ba yung mga bakasyonista o dayo rito sa isla? Pumunta sa bahay kagabi, nanghingi ng pagkain at nasira raw yung bangka nila. Pero ayaw naman patulong para maayos. Hindi eh. Baka aalis din ang mga yan kapag may sundo na o naayos na rin ang bangka nila. Baka nga naman kasi marunong talaga silang magayos. Ewan ko rin. Nagpatuloy na silang dalawa sa kanilang gagawin at pagkarating nga nila sa bukid. Pagkatapos makakuha ng mga gulay ay agad na nilagay na nila ang mga ito sa mga paglalagyan nito at nang matapos ay binuhat na nila papunta sa bangka nila Josue. Habang papunta sa dalampasigan ay nakita nila ang mga lalaking dayo. Hindi ngumiti ang mga ito, pero lahat sila malamig ang tingin sa kanila lalo na kay Sixto. Naramdaman naman ni Sixto na parang uminit at nakuryente siya nang suot niyang kwintas. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ito. Oh, Sixto, anong nangyari sa'yo? Ha? Wala. Tara na, bilisan na natin para hindi tayo abutan ng lalim ng gabi pa uwi. O siya, sige tara na. Dumiretso na ang dalawa papunta sa bangka nila Josue. Naging mahaba ang araw para sa pagbabagsak nila ng mga dala nilang gulay kaya masyado nang malalim ang gabi nang makauwi sila ng isla. Medyo malayo ang bahay ni na Sixto sa bahay ni na Josue. Kaya naman naunang nakauwi si Josue kaysa kay Sixto. Habang naglalakad ng mag-isa sa tahimik at madilim na daan pauwi, nararamdaman ni Sixto na may nakatingin at nakasunod sa kanya. Ilang sandali pa nga ay meron ng humarang sa dinaraanan niya. Madilim, kaya't hindi niya makita ang muka ng mga ito kung sino. Ngunit dahil merong konting liwanag galing sa buwan, ay nakikita niya pa rin ang mga bulto nito. Sino kayo? At anong kailangan ninyo? Naging paulit-ulit ang tanong ni Sixto sa mga ito pero wala siyang nakuhang sagot mula sa mga lalaking humarang sa kanya. Ilang sandali pa ay narinig niya itong umangil at unti-unting nagpalit anyo. Naging aswang ang mga ito. Umilaw ang kwintas na nasa leeg ni Sixto, ang trabungko ng ahas na nakita niya. Napaatras ang mga nilalang nang makita nilang nagliliwanag ito. Biglang nakaramdam ng kakaibang lakas si Sixto at kahit nakakaramdam ng takot ay di niya nagawang tumakbo. May kakaibang tapang ang sumibol mula sa kaloob-looban niya. Dinaluhong siya ng mga ito at sa kanyang pagtataka, ang bagal ng kilos ng mga ito sa paningin. Nakikita niya ang mga ito isa-isa. Sinalubong ng binata ang pag-atake ng mga ito at buong tapang na ginawaran ang mga ito ng malakas na suntok, dahilan para tumilapon sila. Nagulat naman ang binata sa lakas na meron siya.
Paano ako naging ganong kalakas? Sino ba kayo? Hindi ka pang karaniwang tao. At baka marahil ay dyan sa kwintas na suot mo. Kung dito manggaling ang lakas ko, ay maigi na yon kung ang kakalabanin ay ang mga aswang na kagaya nyo. Marahang naglakad palapit kay Sixto ang mga nilalang na yon. Saktong tumama ang liwanag ng buwan sa mga ito at doon lumantad ang naiiba at nakakakilabot na anyo ng mga humarang sa binata. Parang pinaghalong anyo ng aso at paniki ang muka ng mga ito na may mahabang dila. Purong pula rin ang mga mata nito, nababalot ng maitim at makapal na balahibo ang buong katawan na may mahaba at matutulis na mga kuko. Napatras ng bahagya si Sixto dahil sa takot at pagkagulat. Napahawak siyang bigla sa itak na nasa kanyang tagiliran. Napangisi naman ang mga nilalang nang makita nilang nanginginig sa takot ang binata. Sinugod nila ito, inundayan ng kalmot. Dito napasigaw ang binata ng madaplisan ng mga ito, ang magkabila ang braso niya. Ngunit katakatakang, unti-unti ring naghihilom ang mga ito. Kung inaakala niyong masisindak ako ng mga anyo ninyo, ay nagkakamali kayo. Nagpapatawa ka ba, bata? Bakit nanginginig ka? Sige, babaguhin ko muna ang pakay namin ngayong gabi. Makikipaglaro muna kami sa'yo. Mukhang interesante kang kalaban. Sabay na sumugod ang tatlong nilalang sa binata. Ngunit gaya ng nauna, tila naging mabagal sa paningin ni Sixto ang kilos ng mga ito. Kaya't bago pa dumapo ang kuko at kamao ng mga ito sa kanya, ay isang malakas na suntok at sipa na ang nagawa niya. Agad na tumilapon ang mga ito ng malayo. Nang makita ni Sixto na nahihirapang bumangon ang mga ito, kinuha niya ang pagkakataon na yon para tumakbo ng mabilis pauwi sa kanila. Dahil kahit anong gilas niya ng mga oras na yon, talagang mas nangibabaw pa rin ang takot sa kanya. Pupungas-pungas siya nang makarating sa bahay nila. Nagtaka naman ang ama niyang si Pablo kung bakit hingal na hingal itong umuwi ng bahay nila. Oh, anong nangyari sa'yo, Sixto, at hingal na hingal ka? Itay, ano po ba ang pangontra sa aswang? Teka, isarado niyo po muna ang mga pinto at bintana. Baka nakasunod sila. Hoy, Sixto, ano ba kasi ang nangyayari sa'yo? At bakit magsasara ng pinto at bintana? Hinarang po ako ng 3 aswang, itay. Pero napatumba ko po sila kaya ako nakatakas. Teka nga, huminahon ka nga muna. Ano bang aswang ang pinagsasasabi mo riyan? Habang pauwi po kasi ako galing kay La Josue, bigla na lang pong may humarang sa akin. 3 po sila, itay. Akala ko nga mga pangkaraniwang tao lang sila. Pero nang matamaan na sila ng liwanag ng buwan, nagulat ako dahil mga aswang po pala sila. Hindi na nag-usisa pa ang tatay ni Sixto at agad na inutusan ang mga anak na magsaboy ng asin at magsabit ng bawang sa paligid ng kanilang bahay. Hindi nakatulog si Sixto ng gabing yon dahil sa nangyari. Kinabukasan, habang nag-aayos ng lambat kasama ang ama, ay muling kinausap ni Sixto ang tatay niyang si Pablo. Patungkol ito sa mga aswang na nakaengkwentro niya ng nakaraang gabi at kung papaano niya nilabanan ang mga ito. Napatitig at napatingin ang ama niya sa suot na kwintas, ang trabungko ng ahas. Dito na binaba ni Pablo ang lambat na hawak at kwinento sa anak kung papaano niya mismong nasaksihan rin na kinatay ng tatay niya na lolo ni Sixto ang isang aswang nang minsang gabihin sila pauwi galing sa pangangaso ng baboy ramo. Akala kasi talaga namin ng tatay, baboy ramo na yon. Akala pa nga namin natamaan ng dala naming sibat yon. Pero nang lapitan namin doon sa damuhan, nagulat na lang kami pares ng tatay nang biglang may lumundag sa amin na mabangis na nilalang. Hindi ko mailarawan na itsura niya, pero nakakakilabot ang anyo niya.
Itay, paano po nagawang mapatay ni Lolo yung aswang? Nakipagbuno siya rito. Basta ang huling naaalala ko, hawak niya yung tabak niya tapos ginilit niya yung saleg ng aswang at hindi na niya ito tinigilan ng undayan ng maraming saksak. Tapos nagulat kami nang bumalik yun sa pagiging tao. Yun ang tao na naligaw rin sa isla at nanghingi ng tubig sa kubo namin. Sa huling sinabi ng tatay ni Sixto, bigla niyang naalala ang taong kumatok sa kanilang bahay ng nakaraang gabi para humingi ng makakain. Biglang nabuo ang pagdududa sa kanyang isip na baka ganoon din ang lalaking nanghingi ng konting pagkain sa kanila. Nang hanapin ni Sixto ang nasabing lalaki at ang mga kasama nito, ay hindi niya na ito nakita pa. Tanging ang sirang bangka na lang ng mga ito ang nakita niya. Hoy Sixto, sinong hinahanap mo? Yung mga dayo na sinasabi ko sa'yo. May duda ko na sila yung mga aswang na humarang sa akin noong nakaraang gabi nang galing tayo sa kabilang isla. Aswang? Anong aswang ang pinagsasasabi mo, Sixto? Hinarangan nila ako. 3 sila. Noong una akala ko mga tao lang din. Kasi yung mga bulto na nakita ko, ganun na itsura, medyo madilim kasi eh. Pero nang lumapit na sila at matapatan ng liwanag ng buwan, doon ko na kumpirma mga aswang sila. 3 sila. Gaya ng mga dayo na dumaong dito at humingi ng makakain sa bahay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Sixto? Baka mga mabangis na hayop lang nakasalubong mo. Sigurado ako sa nakita ko, Josue. Nakakalaban ko pa nga sila eh. Di ko nga lang sigurado pa kung ang mga dayo nga at ang mga yon ay iisa. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Hindi man sigurado si Josue sa mga sinasabi ng kaibigan, pero tinulungan niya ang kaibigan na magmanman sa mga dayo na sinasabi nito. Palihim itong sinundan ni Josue, ngunit ang hindi nila alam ay parehas lang din silang pinapakiramdaman ng mga ito. Isang gabi, habang naglalakad si Josue papunta kina Sixto, na may dalang ilang pirasong nyog at iilang gulay, nakita niya ang 3 lalaki na nasa may dalampasigan at kausap ang tatay ni Sixto. Kaya palihim siyang lumapit sa kinaroroonan ng mga ito para pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Manong, maaari niyo po ba kaming ihatid sa kabilang isla ngayon? Pasensya na kayo mga iho. Kararating ko lang mula sa 1.5 araw na pangingisda sa laot. Kaya't sobrang pagod na rin. Isa pa, kaunti na rin ang gasolina ng bangka ko. Kaunti nga lang ang nakuha ko sa pangingisda rin eh. Ang dami mo namang sinabi eh. Magpapatid lang naman kami. Kung ayaw mo di gagamitin na lang namin ang bangka mo. Dahil sira pa rin ang amin eh. Nako, pasensya na. Pero hindi ko kayo mapagbibigyan sa gusto ninyo. Napakahalaga sa akin ng bangkang ito. Dahil isa ito sa katulong ko sa paghahanap buhay. At hindi ko to basta ipinagkakatiwala kahit kanino. Sa madaling salita, tumatanggi ka. Hindi pa naman ako natutuwa sa mga taong tumatanggi sa akin. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Mang Pablo. Sobrang diin nun. Ngumisi ito sa matanda. Nasaktan doon si Mang Pablo at nang tumitig ang matanda sa mga mata ng lalaki, baliktad ang refleksyon niya sa mata nito. Doon na lumapit si Josue at tinawag ang tatay ng kaibigan. Binitawan ng lalaki ang matanda at dito na inaya ni Josue si Mang Pablo sa kanilang bahay dahil may mga dala siya para sa pamilya nito. Hindi sila sinundan ng mga ito, pero ang tingin nila hindi naalis sa kanila. Mukhang hindi po gagawa ng tama yung mga tao na yun, Mang Pablo. Sila rin ang sinasabi sa akin ni Sixto na pinagdududahan yung mga aswang na umatake at nakaengkwentro niya. Parang may kakaiba raw kasi sa mga dayo na yan eh. Hindi imposible ang sinabi ni Sixto. Dahil kami ng tatay ko noon ay di rin inaasahan na makaengkwentro ng aswang dito na isa ring dayo. Mabuti pa, huwag ka na munang umuwi ngayong gabi dahil mahirap na. Maaga ka na lang umuwi bukas. Sige po. Nanatili si Josue sa bahay nila Sixto ng gabing yon.
Mula nang makainkwentro ni Sixto ang mga nilalang, wala pang sumunod doon. Ngunit dahil doon, naisipan ni Sixto na magsanay lalo na at may kakaibang lakas na binibigay sa kanya ang trabungko ng ahas na natagpuan niya. At nang masinsinang pagsasanay na yun, ay nakita ng ama niyang si Pablo. Dahil dito tinuruan niya ang anak sa mga maaari niyang gamitin bilang proteksyon kapag sakaling makaengkwentro niya ulit ang mga nilalang na yon. Ang mga lalaking pinagdududahan nila ay nasa dalampasigan lamang kapag maliwanag o di naman kaya nagpapaikot-ikot lang sa isla. Hindi rin nila inayos ang bangka na sinasabi nilang nasira, pero pagsapit ng gabi, hindi na nila alam kung saan nagtutungo ang mga ito. Ilang araw na rin ang dumaan at naroon pa rin sa isla ang mga ito. Kapag nakakasalubong naman ito nila Sixto, matalim na tingin lang ang pinupukol ng mga ito sa kanila. Tay, naniniwala ka bang ordinaryong mga dayo lang ang mga yan dito? Hindi ko rin masabi anak. Pero kung gusto nilang bumalik sa kung saan man talaga sila galing, na hindi nila magawa dahil sa siraang bangka nila, gaya ng sinabi nila, ay dapat gumawa sila ng paraan. Hindi sila makakaalis sa patambay-tambay at pag-iikot lang dito sa lugar natin. Di po ba tay, nasabi ninyo na humingi ng tulong ang mga yan na pumunta sa kabilang isla. Bakit di po kayo pumayag? Bakit kamo? Sino bang papayag magatid sa mga taong hindi mo kakilala? Isa pa, malalim na ang gabi noon para pumalaot papunta ng kabilang isla. Iba rin ang pakiramdam ko sa kanila. Lalo na nang hawakan ako ng mahigpit na parang pinuno nila dahil tumanggi ako. Sixto, huwag mong pababayaan ang inay at mga kapatid mo, lalo kapag nasa laot ako. Hindi nagpapaalam ang panganib kung kailan darating anak. Naging normal ang mga dumaan na araw, ngunit hindi na naging kampante pa si Sixto. Hindi lang kaligtasan niya ang inalala niya, kundi ang kaligtasan rin ng pamilya niya. Sa tuwing aalis siya ng bahay, lagi niyang hinahabilin sa nanay at mga kapatid niya na kailangan bago dumilim ay dapat nasa loob na silang lahat ng bahay at nakasarado na ang mga pinto at bintana. Pinaliwanag din naman ni Sixto sa nanay niya ang dahilan kung bakit. Isang umaga, hindi na muna pumalaot ang tatay ni Sixto. Nakarami ito ng dumaang araw kaya nagpasya itong tulungan si Sixto sa pagtatanim sa kanilang maliit na taniman. Sixto, ilagay mo na sa mga lagayan ng mga baon natin. Yung mga ipupunla natin, siguraduhin mong kumpleto dahil papalitan natin ang mga aalisin natin ngayong araw. At sa mga susunod na araw kung sakaling hindi kayanin na matapos lahat ngayon. Opo, itay. O siya, sige. Kung nailagay mo na lahat, alis na tayo at kailangan bago dumilim ay makauwi na tayo ng bahay. Mahirap nang abutin tayo ng dilim. Agad na nagtungo na papuntang taniman sina Sixto at ang ama niyang si Pablo ng umaga rin yung. Habang naglalakad paalis, ay sinulya pa nila ang dalampasigan kung naroroon ba ang mga dayo. Ngunit isa lamang sa mga ito ang nakita nila. Ito ang lalaki na kausap ng ama ni Sixto. Sinundan sila nito ng tingin hanggang sa makalayo na silang dalawa. Naging abala ang mag-ama ng araw na yon. Maghapon silang naglinis ng kanilang taniman at inalis ang mga kailangan ng alisin para mapalitan ng mga panibagong mga punla ng gulay. Naging mahaba ang araw ngunit hindi nila natapos ang mga gagawin dahil magdidilim na at pagod na rin sila pareho. Habang naghahanda para umuwi sa kanila, nadaanan sila ni Josue at ng tatay nito. Sixto, Mang Pablo, saglit muna po kayo sa bahay. Kaarawan kasi ni tatay ngayon. Nakapagluto na yung sinanay. Kumain na po muna kayo ni Sixto sa bahay. At para makapag-uwi rin kayo sa bahay ninyo. Para sa nanay ni Sixto at mga kapatid niya. Ano po itay? Saglit lang muna tayo, gutom na rin po ako eh. Uwi na lang tayo pagkatapos.
Sige, pero hindi rin kami magtatagal, Josue, at paggabi na rin. Mahirap na ang daan pa uwi. Wala pong problema, Mang Pablo. Kahit samahan ko pa kayo pa uwi eh. Sumaglit na muna ang mag-amang Sixto at Pablo dahil sa imbitasyon nila Josue. Ngunit sa halip na saglit lang ay medyo napahaba ang oras nila sa bahay nila Josue dahil naaliw sa pag-inom ang tatay ni Sixto na si Pablo. Hindi rin napansin ni Sixto na malalim na pala ang gabi. Kaya nang sumilip siya sa labas ay doon niya lang napagtanto na gabi na pala at malamang ay hinahanap na sila ng nanay niya. Nilapitan na ni Sixto ang ama na noon ay nalasing na. Dahil gabi na rin at nalasing na si Pablo, nagpresenta na si Josue na samahan sila pauwi para may kaagapay si Sixto sa pag-aalalay sa tatay niya. Nagpaalam na rin si Josue sa magulang na doon na lang din magpalipas ng gabi dahil madilim na ang daan at may kalayuan pa sa kanila. Pumayag naman ang mga magulang niya dahil kaibigan naman nila ang pamilya nila Sixto. Tiyak na masasabong kaming pareho ni tatay nito kay nanay. Lalo na tong si tatay. Malamang nag-aalala na si nanay dahil anong oras na at wala pa kami pareho ni tatay sa bahay. Kaya mo na, Sixto. Kasama niyo naman ako eh. Ako na lang ang magpapaliwanag. Tsaka minsan lang naman ito eh. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Pero Josue, magdala ka ng itak mo ha. At kahit anong patalim, mahirap na at baka may makasalubong tayong hindi maganda sa daan. Aswang na naman ba yan? Hindi mo naman ako masisisi, Josue, kung manigurado na ako. Kasi nakaharap ko na sila minsan. Huwag lang sana ngayon, lalo na at nakainom si tatay. Hindi tayo makakatakbo kung sakali. Hoy, Sixto, huwag ka namang manakot ng ganyan. Parang mali yata. Nanilasing ni tatay ang tatay mo ah. Sinamahan na nga ni Josue sina Sixto at ang tatay nitong si Pablo pauwi naman sa kanila. At habang nasa daan, panay ang pagkwikwento ni Josue sa kaibigan para mawala ang takot niya. Samantalang ang tatay ni Sixto na si Pablo nakatulog na habang inaakay ng dalawang binatilyo. Habang nagkakasiyahan ang dalawa, kahit nahirap dahil akay nila si Pablo, idagdag pa ang ilang mga gamit nila Sixto, ay biglang nawala ang ngiti sa mukha nito. Bigla na namang nagbigay ng senyales ang mutya niya na bay ibang nilalang sa paligid nila. Josue, itago na muna natin si tatay. Itago? Pero bakit? Nasa paligid na naman sila. Teka, mga aswang na naman ba yan? Huwag ka nang marami pang sinasabi. Hanapan mo na lang na mapagtataguan si tatay, dali. Agad na naghanap si Josue ng ligtas na mapagtataguan kay Pablo na nooy tulog na tulog. Inutusan din ni Sixto ang kaibigan na paliguan ng dala niyang asin ng tatay niya at sabitan ng bawang sa liig para hindi malapitan ng mga nilalang. Habang ginagawa yun ni Josue, ay natataranta naman ito. Hindi na malaman kung magtatago rin ba siya o sasamahan ng kaibigan sa labanang kakaharapin nito. Mas lalong nanginig ito sa takot nang umihip ang malamig na simoy ng hangin na sinabayan ng pag-angil ng mabangis na hayop sa paligid. Samantalang si Sixto naman ay pinakikiramdaman kung nasaan ang kalaban. Si Josue na noon ay kinakabahan at natatakot na ay napasigaw na lang sa gulat nang bigla na lang bumulaga sa harapan niya ang isang mabalahibong nilalang. Sa pagkabigla ay natumba pa ito at nauutal na tinawag ang kaibigang si Sixto. Sixto, may aswang! Alam ko, kaya maging handa ka, mapapalaban tayo. Handa? Mapapalaban? Sixto naman eh, wala pa sa plano kong mamatay. Hindi na natapos ni Josue ang sasabihin nang daluhungin na siya ng nilalang. Mabuti na lang at naging alerto si Sixto at nahila niya ang kaibigan sabay tadyak sa mukha nito. Agad na sinabihan ni Sixto si Josue na kunin ang itak ng tatay niya.
Kahit na nanlalamig na sa takot ay agad na dinampot ni Josue ang itak na nakasukbit sa tagiliran ng ama ni Sixto na si Pablo. At kung kanina ay isang aswang lang na umaatake sa kanila, ngayon ay dalawa na. Naloko na, Sixto. Dalawa na sila. Ano nang gagawin natin? Huwag mong ipakita sa kanila na natatakot ka. Imbis na matakot ka, mag-isip ka ng maaari mong gawin para labanan sila. Basta dumate ka lang sa akin. Para namang may pagpipilian pa ako kung sakali. Napalunok na isinuksok ni Josue sa kanyang bulsa ang natirang asin na ginamit niya sa tatay ni Sixto. Muling dinaluhong ng dalawang aswang ang magkaibigan. Hindi naman natinag si Sixto dahil dito. Sa halip ay sinalubong niya ang atake ng dalawang nilalang at naiwan niya si Josue. Nagiinit na rin ang kanyang pakiramdam ng mga oras na yun. Walang lugar ang pagiging duwag ng mga sandaling yun. Malalakas ang mga ito, ngunit natatapatan at may iwasan si Sixto ang bawat pag-atake ng mga ito sa kanya. Mas lalong nagliliwanag din ang trabungko ng ahas na nakasabit sa leeg niya sa tuwing nasisinagan ito ng liwanag ng buwan na nagpapaatras sa mga ito. Kailan ka pa lumakas ng ganyan, Sixto? Hindi ito ang oras para magtanong, Josue. Maging alerto ka. Pag naging pabaya ka, magiging panghimagas ka ng mga ito. Hoy, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Akala ko ba poprotektahan mo ako? Oo, pero kapag nauna akong namatay sa'yo, di ko na magagawa yun. Napalunok ng sariling laway si Josue sa tinuran ng kaibigan niya. Dahil dito ay nilakasan niya ang loob. Nakaharapin ang isa sa mga aswang ng sa ganoon. Ay matuunan din ni Sixto ng atensyon ang isa sa kanila. Itinali ni Sixto ang kwintas niya na trabungko ng ahas sa hawak niyang tabak. At muling sinugod ang isa sa mga ito. Nang malapit na sa kanya ang nilalang, ay umikot siya sa likuran nito at sumampa. Pagkatapos ay ginilitan niya ito ng leeg. Napaangil ng malakas ang nilalang hanggang sa magliyab ang katawan nito bago tuluyang naging abo. Samantalang si Josue naman ay hinahabol ng aswang nakaharap sa kanya. Tinalunan siya nito at dinambahan sa likod. Akmang sasakmalin na siya nito nang ihagis ni Sixto ang tabak at saktong tumama sa leeg nito. Nakapulupot pa sa tabak na yon ang kanyang mutya. Dali-dali namang ibinudbud ni Josue ang asin na nasa kanyang bulsa sa sugat ng nilalang at agad na umatras. Habang nanginginig, nangisay ang nilalang at ilang sandali pa ay nagliyab din ito at naging abo. Diyos ko, kamunti ka na akong maging alamat na lang. Salamat, kaibigan. Bilisan na nating umuwi sa inyo at baka may ibang kasama pa to. Oo nga no, 3 yung huling nakaharap ko at 2 lang tong nakalaban natin. Kung 2 lang ang nandito, nasa na yung isang kasama nila? Abay malay ko. Tara na, umuwi na tayo at delikado na rito. Buhatin na natin si Mang Pablo at bilisan na natin pumunta sa inyo. Maigi pa nga at hindi na rin maganda ang kutob ko. Binilisan na nilang umalis doon habang akay ang ama ni Sixto. Hindi niya maalis ang pag-iisip kung nasaan ang isa sa mga aswang na nakaharap nila. Nang malapit na sila sa bahay nila, narinig nila Sixto ang sigaw ng kanyang ina at iyakan ng mga kapatid niya sa loob ng bahay nila. Ngunit maliban doon, umagaw sa atensyon niya ang nilalang na nasa itaas ng kanilang bubong. Naloko na. Josue, bilisan na natin. Nanganganib sila nanay sa bahay. Ano na naman ba yan, Sixto? May atraso ba kayo sa mga yan at hindi kayo tinatantanan? Mang Pablo, gumising po kayo at nasa panganib po ang pamilya ninyo. Ngunit hindi pa man nakakaapak sa kanilang bakuran sina Sixto, ay nakita na sila ng nilalang at lumipad ito patungo sa direksyon nila. Binangga sila nito at sa lakas ng pwersa nun, nabitawan ng 2 binata si Pablo at tumilapon sila. Sa kanilang 3,
ito ang mas malayo ang tinapunan. Dahil dito ay nagising ang tatay ni Sixto. Dahil naman sa nangyari, ay nag-alala si Sixto para sa kalagayan ng tatay niya. Josue, pumasok ka na sa bahay at isarado niyo ang lahat ng pinto at bintana. Kailangan ko iligtas si Itay sa nilalang na ito. Sigurado ka ba? Mas mahihirapan ako kapag iisipin ko pa ang kaligtasan nila inay sa loob ng bahay. Pati ikaw, ako na ang harap sa nilalang na ito. Sinunod na lamang ni Josue ang bilin ng kaibigan at patakbong pumunta sa bahay nila Sixto. Agad naman siyang pinagbuksan ng mga kapatid ni Sixto. Nagsaboy sila ng mga pangontra at pantaboy ng aswang sa paligid ng bahay habang nilalabanan ni Sixto ang natitirang aswang sa labas. Panay tanong ang nanay ni Sixto kay Josue kung nasaan ang ama niya, pero hindi na muna ito sinagot ni Josue at sinigurado na ligtas silang lahat sa loob ng bahay. Samantala, dahil sa nakainom at tumilapon pa sa malayo ang ama ni Sixto, na si Pablo ay nakaramdam ito ng pagkahilo. Pero nakikita niya ang anak na nakikipaglaban sa isang nilalang. Sino ba talaga kayo? At bakit nyo kami ginugulo? Hindi ko kailangan magkaroon ng dahilan para hindi manggulo. Pero sige, dahil masyado rin namang maramot ang mga tao rito. Ayaw magbigay kapag nanghihingi kami o magbibigay mang gaya ng tatay mo. Hindi naman sapat. Tinatanggihan pa kaming gamitin ang bangka niya. Imbis na sa kabilang isla na lang sana kami maghanap ng makakain namin. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Paano magbibigay ng higit at marami ang mga taga rito? Gayong kung anong meron lang sila ay kadalasang kulang pa para sa pamilya nila. Isa pa, bakit ipagkakatiwala ni tatay ang bangka niya sa inyo? Eh hindi nga namin kayo kilala. Mas lalo nang hindi kami magtitiwala ngayon na alam na namin kung ano kayo. Huwag mo na nga palang hanapin ang kasama mo dahil tinapos ko na sila. Nagalit ang nilalang sa huling sinabi ni Sixto at dahil dito ay sinugod niya ang binata. Naiiwasan pa noong una ni Sixto ang mga atake ng nilalang sa kanya. Hanggang sa isang atake ang hindi niya naiwasan. Tumama ang tuhod ng nilalang sa sikmura niya. At sa lakas nun ay nahirapan siyang huminga. Nagdilim ang paningin ni Sixto, dahilan para manginig siya at maghabol ng hininga. Umabot din ng ilang minuto bago siya nakabawi ng lakas. At nang makabawi na siya, ay sinuntok niya naman ito sa tagiliran. Tumunog ang ilang buto ng nilalang dahilan para mapaangil ito. Habang naglalaban naman sila ng nilalang ay sumampa na lang bigla ang tatay ni Sixto sa likuran ng aswang. Kaya't ito na naman ang napagbalingan. Sixto anak, puntahan mo na ang nanay mo at mga kapatid mo sa bahay. Ako na ang bahala sa aswang na ito. Hindi pwede, Itay. Hindi nyo kaya yan. Nasa loob na si Josue kasama nila, kaya sasamahan ko po kayo rito. Hindi naging madali para kay Sixto ang pakikipaglaban sa aswang na yon. Dahil unang-una, hindi naman siya sanay sa pakikipaglaban. Natural na lang ang lakas niya dahil sa bigat ng trabaho niya sa araw-araw. Kahit na hindi niya alam papaano ang tamang gamit ng mutya na taglay niya, ay nagdasal siya at sinamo ito. Nabigyan siya ng gabay at sapat na lakas para labanan ang nilalang na yon. Matapos nun, hawak ang tabak na tangi niyang sandata ay sinugod ni Sixto. Ang nilalang na noon ay hawak sa leeg ang tatay niyang si Pablo. Sinugod niya ito at sinipa ang binti, dahilan para mawalan ito ng balanse. Lilingon pa sana ito sa kanya, pero buong puwersa niyang tinaga ang pisngi nito. Napaangil ang nilalang at dahil dito ay isang malakas na sipa rin ang tinugon nito sa kanya. Tumilapo naman siya at bumangga sa puno kung saan isinilong ni Josue ang kanyang ama. Bumagsak siya sa mga gamit nito, kaya't nagkalat ang mga gamit ng tatay niya. At doon niya nakita ang isang tirador sa mga gamit ng tatay niya
na malamang ay nalagay na naman ng bunso niyang kapatid sa lagayan ng gamit ng tatay niya. Dahil sa lakas ng pagkakabangga niya sa puno, ay nahirapan na siyang makatayo. Dahilan parang nabalian din siya ng buto. Ngunit palapit na sa kanya ang nilalang. Dinampot niya ang tirador ng kapatid niya at inilagay ang trabungko ng ahas. Dito ay dinasalan niya. Pagkatapos ay nagpuwera bahala na lang siya sa isang tira na yon. Pumasok naman ang ngutya sa bibig ng nilalang. Napahawak ito sa leeg at napaangil. Ilang sandali pa ay nagliyab ito hanggang sa tuluyang maging abo. Ang tanging naiwan na lang ay ang nagliliwanag na makamandag na trabungko ng ahas ng binatang si Sixto. Wakas,